Kabombo ng magkakasunod po na kalamidad, yung bagyo, tulad ng Maymay at Luis at yung habagat na ilang linggo po nating naranasan dito po sa ating bansang Pilipinas, partikular dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil makasama natin sa ating linya si Ma'am Ron Megan Iquila, ang Research and Planning Head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa lalawigan ng Pangasinan. Unang-una sa lahat, pinabati po muna natin isang mapagpala magandang araw, si Miss Meg. Live kayo napapanood na napapakinggan sa ating programang Bombohan na ito. Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Rosete. Ang inyong pagbate, Miss Meg, sa ating mga listeners and viewers. Magandang hapon din po, Jazz. Gayon din po sa lahat ng mga taga-subaybay sa inyong Facebook Live. Gayon din sa mga taga-pakinig sa inyong pong mga radyo po ngayong araw po, Bombo Jazz. Yes po. Miss Meg, unahin po natin na kamusta yung sitwasyon ngayon dito po sa ating probinsya ng Pangasinan kasi napansin natin parang kahapon at ngayon nakita na natin si Haring Araw nagpapakitang gilas na at maraming mga magulang ang tuwang-tuwa. Pero okay na ba yung ating probinsya ng Pangasinan, lalong-lalo na yung mga nararanasan pong pagbaha, Miss Meg? Well, yun nga, no, dahil nga sumilip na rin ang araw ngayong araw, actually, yung mga kailugan natin, na mga binabantayan natin, ay ilan sa kanila ay bumaba na rin yung kanilang level ng tubig. Nananatili na lamang na mataas yung level ng tubig dito sa may Marusay River sa may Calasiao. Sa spilling level pa rin ito. And itong si Pantal River ng Dagupan City, na ito kasi yung ilan sa mga catch basin dito sa probinsya ng Pangasinan. Kaya naman naturally kapag yung mga ibang mga kailugan natin ay bumababa na yung level, sila naman yung mga kumbaga parang nahuhuli dahil sinasalo pa nila yung ilang mga tubig sa ilang mga tributaries natin. Pero ang kagandahan nito, mayroon na tayong mga kumbaga yung bilang ng mga evacuees natin na nasa loob ng mga iba't ibang evacuation center sa kalakhan ng probinsya natin ay nabawasan na from the start nung naramdaman natin yung epekto nung nag-umpisa tayo kay Bagyong Luis, Maymay, yung enhanced sa bagat noong August 2, nabawasan na po yung mga pamilya at mga bilang ng individual na nananatili sa kanilang mga evacuation centers po, Jazz. Pero Miss Meg, sa ngayon na kapag pag-usapan kasi nabanggit nyo na yung mga river system natin, meron pa ba na mga kailugan ang binabagay natin na posibleng may mangyari pang pag-apaw? Kasi noong nakalipas na panayam natin, parang 2 days, 3 days ago, inaasahan pa rin yung pagtaas ng level ng tubig sa mga yan dahil bukod sa mga tubig na mga galing sa upstream, katulad na lang sa ibang mga probinsya at dyan po sa Baguio City, Ma'am Meg. Well, kung mapapansin din natin na doon din sa ating monitoring kasi actually gumawa din kami ng comparative na rainfall accumulation with Dagupan City and Baguio City. Within just the 12 days, yung actual rainfall na na-accumulate dito sa probinsya ng Pangasinan with the Pag-asa Dagupan Center, parang yung dapat na dami ng ulan sa loob ng buwan ng Agosto, with just 12 days, na-reach na natin yung 83% nito. Sa Baguio City naman, doon din sa loob ng 12 araw na yon, nag-exceed na siya actually 100.33%. Yung expected rain ay inulan niya lang sa loob ng ilang araw. So, dyan natin makikita din na tama ka, Bombo Jazz, yung dami, yung volume ng tubig na nanggagaling sa upstream ay talagang sinasalo natin yan dito sa ating probinsya kasi nga yung kahabaan ng mga river system natin, the Agno River, the Sinukalan, ay nag-exit dito sa ating Lingayen Gulf. That's why mayroong pagtaas pa rin ng tubig na ganitong hindi na tuloy-tuloy o hindi na tayo nakakaranas ng pag-ulan. So, kagaya nung na-mention ko kanina, isa sa mga binabantay natin dyan, of course, itong si Marusay River ng Calasiao and yung kay Pantal River ng Dagupan City, Bombo Jazz. Yes. Miss Meg, kamusta rin pala itong ating San Roque Dam? May possibility ba na nagkaroon pa ng pagbukas ng gate po dyan base sa monitoring po ninyo at abiso from the San Roque? Well, based doon sa ating latest update as of August 21, 5 a.m., nasa 275.36 meters above sea level yung current status ng San Roque Dam at hanggang sa ngayon ay wala po silang binubuksan ng gate. Dahil tandaan po natin na yung tinatawag nating normal high water level ay nasa 280 meters above sea level po yan. Yan yung kumbaga normal high water level sa madaling sabi. Ito yung level or ang taas ng level ng tubig ng dam na kung saan pwede niyang saluhin ito instead na rectang bumababa
sa Agno River. At yung Agno River kasi natin, ilang munisipyo at mga barangay yung dinadaanan ng mga yan. So napakagandang bagay na dyan yung San Roque Dam. Ngayon, doon naman sa worry ng mga kababayan natin na mabubukas na ba siya? Well, yun nga, no, hindi pa naman niya naaabot yung kanyang normal high water level. And to also educate yung mga kababayan natin dito sa probinsya ng Pangasinan, hindi naman porque halimbawa maabot ng San Roque Dam yung 280 meters above sea level, ay kumbaga aakaw na yung tubig niya. Hindi ganoon ang istruktura ng pagkakalawa ng San Roque Dam. Ito ay yung kaya kanyang abutin hanggang 290 at yung talagang crest niya ay nasa 295 yan. And yung 280 meters above sea level na yan, yung 280 na yan, diyan kasi yan yung ginagamit ng San Roque Dam to generate power to para sa pagpapatubig ng mga palayan natin. So hindi lang siya parang pang flood control. Meron din siyang other objectives itong dam natin. And there are certain calculations kung kailan sila dapat mag-open and kung ilang dates ba to at kung gaano kadaming volume ng tubig yung dapat nilang ma-release. Kaya naman kumbaga ang pinupunto lang natin dito ay merong mga eksperto na talagang nasa likod nitong pagbabantay sa San Roque Dam kung kailan dapat ito buksan. And ang masisiguro lang namin sa end ng PDRRMO ay meron tayong constant coordination with them whether it is time to open gates. Ito ay nagbabase din doon sa tinatawag din natin na risk assessment. Depende doon sa kalakhang sitwasyon ng probinsya po natin. Ayan, Ms. Mega, given ng pagbuti po ng kalagayan po ng ating panahon, doon po sa mga natatanggap naman po natin report sa pinsalang na itala sa iba't ibang sektor, dulot po nito mga nag-aang sa ng panahon natin naranasan. Kumusta po yung nakuha pong mga impormasyon dito ng DRRMO? Well, doon sa mga nasa lupa po ng evacuation centers natin, sa ngayon, nasa mahigit 1,100 plus na lamang po na pamilya ito. That is equivalent of more than 3,700 individuals. So, bukod pa dyan yung sa Dagupan City kasi syempre autonomous nga itong chartered nga si Dagupan. So, naka-separate din yung report niyan. Si Dagupan City, mga nasa 260 pa na pamilya, that's equivalent of more than 800 individuals. Yung hanggang ngayon ay nasa evacuation center pa rin kasi nga hindi pa rin totaling bumababa o humumpa yung tubig dyan sa area na yan. And yung number of flooded areas natin, matotal, kumbaga mula nung nagsimula itong pagka-experience natin ng sunod-sunod ng malalakas na ulan, nasa 55 barangays pa yung reported na hanggang ngayon ay may tubig pa. Pero nasa 61 na barangay na yung sinasabi or na i-report sa atin na bumababa na yung tubig baha sa kanila. So, ayun po, just yung mga naitala din na flash flood ng mga nakaraang araw ay nag-receive na rin itong mga ito. Yun naman yung mga ilan sa good news, And pagdating sa status din ng ating kakalsadahan, ang halos hindi na lamang madaanan doon sa mga flooded areas na report ay most of them mga barangay road. So itong mga national and provincial roads natin, ang usual na hindi na lang makadaan dito yung mga light vehicles. So nonetheless, ang mga main roads po natin dito sa probinsya ay kaya naman na po natin baybayin. Pero Ms. Meg, sa mga pinsala, like sa agriculture, sa infrastruktura, meron na ba kayong mga natanggap na ulat, Ms. Meg? Well, meron na rin tayong mga na-receive na ulat pagdating sa agriculture and fisheries. Ito ay nasa 267,511,006.88 centavos. Pagdating sa livestock, nasa 2,100,200 pesos. And yung partial naman na damage pagdating sa mga different infrastructure, ito ay nasa 232,500,000 pesos. Babajas. Ms. Meg, given doon sa naitalang pinsala sa iba't ibang mga sektor, may possibility ba, may possibility na madeklara ang buong Pangasinan ng state of calamity? Kasi kahapon nadagdagan na naman yung bilang ng mga bayan na nagdeklara ng state of calamity. At even dito po sa bahagi po ng Luzon, sa buong bahagi po ng Pilipinas, nasa 88 lugar na rin yung nagdeklara ng other state of calamity dahil po sa epekto ng mga magkasunod na sama ng panahon, Ms. Meg. Well, even though ganun na yung na-report natin na damages with different tandaan kasi natin, Bambuchas, na ang declaration pagdating sa state of calamity ay mayroon na kasing revised guidelines yan na nanggagaling National DRRM Council na marami tayong kailangang tignan o dapat na i-consider. Nandyan yung dapat talagang at least yung sinasabi doon sa memorandum na yun, at least 50% ng mga forecasted na affected population based doon sa science-based projection ay talagang kailangan ng emergency assistance. And sa lawak ng probinsya ng Pangasinan, tayo ay may 6 na distrito, at yung mga deklara pa lamang ng kanilang local na state of calamity ay nasa isang city at 3 municipalities pa lamang yung Bambuchas. Sa ngayon, at given din na bumubuti din kahit pa paano yung panahon natin, hindi nakikita ng Provincial DRM Council na kailangan natin magdeklara ng state of calamity. Pero ang ibig sabihin din ng kagandahan nun ay enough pa yung pondo rin ng Provincial Council na mag-suffice doon sa mga pangangailangan natin. So hindi pa natin kailangan mag-declare dahil hindi pa natin kailangan i-gamitin o exhaust yung ating 30% na calamity fund, Bambuchas. At ang kagandahan ng ibig sabihin, hindi ganun kalala yung naramdaman po natin epekto, Ms. Meg, kumpara sa ibang mga lugar dito po sa ating bansang Pilipinas. Ms. Meg, siguro pa kami mga mensahe na is po kayo pabot sa ating mga listeners and viewers na nakatabi sa atin ngayon. Buhay po, ma'am. Ito nararanasan natin na parang monsoon break dahil sumilip bahagya itong haring araw natin, samantalahin natin ito na tayo ay makapaglinis, makapaglaba, Pero hindi ibig sabihin ito na tayo magpapakampante na dahil ang sinasabi pa rin ng pag-asa ay
by Sunday or Monday ay posible na naman pong ma-experience natin yung enhanced habagat. Ibig sabihin may pag-ulan, posibleng may mga malalakas na pagbusong pag-ulan po uli. Ibig sabihin yan, itong monsoon break na ito ay gamitin din natin pagkakataon to prepare doon sa possibility nga na tayo ay posibleng ulanin na naman. And reminders din sa mga kababayan natin na hindi pa rin talaga ligtas ang pumalakot ng matagal. Kasi meron tayong mga fisher folk na kapag lumalakot sila inaabot ng ilang araw or linggo pa nga. Pero dahil nga meron pa rin tayo naasahan na sama ng panahon sa mga susunod na araw, lalo na kung maliliit na bangka lamang yung gamit po natin, ay hindi po talaga advisable na tayo po ay lumaot. Kaya din po doon sa mga kababayan natin na nasa low-lying areas, malapit sa mga kailugan, na tayo po ay wag gumawa ng any activity, maligo, mamingwit. Ito ay hindi po kasi ligtas at hindi po natin masasabi yung biglaang pagragasa ng tubig dahil andyan din yung possibility ng flash floods na hindi natin masasabi dahil nga medyo nagkakaroon na rin ng paglambot ng lupa dahil tayo ay saturated na because of those rains na na-experience natin in the past few weeks. Yes po. Miss Meg, maraming salamat sa muling paglalaan po ninyo para sa ating palatuntunan. Always, thank you po sa napapanglakan. Nakita kayo makasama dito po sa ating palatuntunan. Ingat po kayo, Ma'am Meg, and God bless po.